Good morning guys. First day po ngayon sa paggawa ng bahay ni Tatay Nestor. At kumuha ako ng helper. Kumuha ako dito. Ayan na. Sisimula na kami dito. Medyo maputik pa ano. Inuumpisahan na namin gawin ang bahay ni Tatay Nestor. At bago namin ito umpisahan, kinausap ko muna siya kung anong gusto niyang taas. Sabi niya, gusto niya hanggang tuhod lang, hindi masyadong mataas para hindi siya mahirapan pagbaba pag magdudumi siya. Kaya sinunod namin nung kagustuhan ng matanda dahil po siya ay nahihirapan na po siya makatayo at gumagapang na lang din siya pababa para magdumi. Kaya ito yung ni-request po sa karpintero. At ang gamit namin ngayon na haligi, siyam na haligi para sa baba, at lahat po ito anislag para matibay. At sabi nga ng karpintero, hindi na po naglagay ng semento kasi matibay naman ang anislag na haligi. At karamihan namin na ginagamit ngayon puro kukulamber, at lalagyan namin ito ng used oil at para mas tumagal ang kukulamber. Kaso nga lang, ang used oil na dala ko limitado lang po dahil nag-ikot ako sa mga motor shop na kung saan mayroong available na used oil na dapat sanang bibilhin ko, kaso nga lang wala. Kaya ito lang yung dala namin at kung ano lang yung kayang abutan ng kukulamber na malalagyan ng used oil. Ang mahalaga ngayon, uunahin namin dito yung sa lagayan ng higaan sa ilalim para hindi sa aanayin, at isa-isa namin lalagyan to kasi kailangan malagyan ng used oil dito sa para sa mahigaan nila. At dito ngayon, tulong-tulong kami dito dahil maganda ang panahon at para mabilis namin matapos ang bahay ni Tatay Nestor. Ang nakakalungkot nga lang dito guys, nalaman ko na ang asawa ni Tatay Nestor nagpunta ng Maynila upang makipagsapalaran at maghanap buhay. Ang naiwan dito sa bahay nila ay maglolo, si Makoy, at ang lolo niya na may sakit, stroke, at hirap magsalita, hirap makakilos, at si Makoy na lang ang nagpapakain sa kanya. At meron naman ditong kamag-anak na pumupunta-punta daw dito para tingnan ang kalagayan ng maglolo. Bagamat naawa ako kasi bago ako mag-umpisa na ipagawa itong bahay na to, nakita ko na maghapon wala silang kain dahil tinanong ko si Makoy, wala pala silang bigas. Kaya pagbalik ko ngayong araw na to, bago kami mag-umpisa ngayong araw, may dala akong isang bag na bigas at nagbili ako ng ulam para sa kanila para lamang sila makakain. Kaya nakakalungkot isipin guys dahil alam naman niya na papagawan namin sila ng bahay. Pero sabi nga ni Makoy, hindi naniwala si nanay na matutuloy na ipapagawa yung bahay niya kasi matagal na daw na umaasa silang mag-asawa na mapaayos ang kanilang bahay. Kaya umalis po ng Manila at doon ngayon siya magsusumikap, maghanap buhay para makagpadala siya ng pera sa kanyang asawa at sa kanyang apo na si Makoy. At kahit wala ngayon ang asawa ni Tatay Nestor, tuloy pa rin ang paggawa ng bahay dahil ito ay kalooban sa kanya ng Diyos. Ibinigay ito sa kanya ng Diyos para mailipat sila ng mas maayos at mas komportabling matitirahan. At ito na ngayon guys, ginagawa na po namin ang bahay po nila. At abangan nyo na lang ito guys pag natapos ito. At nagpapasalamat po ako sa Diyos sa kanyang pagpapala at kalooban na matuloy ang paggawa ng bahay para kay Tatay Nestor, na kahit nahihirapan si Tatay Nestor magsalita, alam ko yung nararamdaman niya na mas nalulungkot siya na ngayon pa kaya umalis ang kanyang asawa, na ito na ngayon ang kanilang bahay inuumpisahan na. At syempre habang nandito ako guys, nagbibigay ako ng pambili ng ulam para kina Makoy para mapakain ang kanyang lolo. At kakausapin ko rin yung kamag-anak na nagpupunta-punta dito na alalayan si Makoy kasi sobrang naawa ako at alam ko naman na sa tagal kong pabalik-balik dito sa kanila, saksi ako sa kalagayan nila kasi nung unang punta ko dito wala silang bigas,
Pagbalik ko, ganun din, walang bigas. Kaya sobrang nakakalungkot. Sobrang ang buhay po nila, isang kahig, isang tuka. Sabi ko nga, ang hirap maging isang mahirap. Wala man lang umaalala sa kanila. Hindi man lang sila kasali sa tinatawag na porpis. Walang nag-aabot ng tulong sa kanila, kundi kailangan kumayod ang matanda para lamang sila may makain.